Naka-experience ka ba ng diskriminasyon sa Korea? Ganito tapos binantaan siya na masyadong pressure. Grabe yung Korean na yon. Oops! Hi guys! Welcome back to my channel and alam niyo naman, nakita niyo naman na tayo ay magmumukbang. But hindi lang siya basta mukbang dahil gumawa ako ng mga questions about dito sa mga na-experience ko sa Korea, mga typical na common na tinatanong ng mga foreigner, yung mga experiences, bad ba or good? Let's find out. Let's start. But, syempre, kailangan natin ng gloves dahil tayo kakain. Kain muna tayo bago tayo mag-start sa first question. Kasi, nagugutom niya ako. Sarap. Guys, Whataburger to. Masarap yung, pag nasa Korea kayo, try nyo yung Whataburger. Ang sarap. First question. Hanap tayo ng ano ang pinakamahirap na part ng buhay mo sa Korea? Actually guys, alam naman natin yung pinakamahirap na part pag nandito tayo sa Korea is yung language barrier. Alam niyo naman na ako, hindi talaga ako nag-aral ng Korean language. Nag-aral ako to level 2. But hindi ko na siya tinapos kasi tinatamad na ako. And then parang masyadong pressure pag nag-aaral ka dito. Parang kailangan mo talaga i-push yung sarili mo na mag-aral. Ayoko nang gano'n. Ayoko na pinapressure ako. Gusto ko chill lang ako pag nag-aaral. Kaya language yung pinaka mahirap dito sa Korea. Yes, kain ulit tayo ng chicken. Wow. At ang question na to is, pinaka-common na question na tinatanong dito sa Korea, lalo yung mga foreigner na nakatira dito. Ano ang pinaka-culture shock mo nang tumira ka sa Korea? Bawat sagutin niya, kain muna tayo. Sarap. Sarap ng chicken. Itong culture shock ko is, ganito rin sa Pinas, no? For example, yung matanda. Yung matanda is mali siya. Dahil bata ka, kailangan mong i-accept na ikaw yung mali. Yung matanda yung tama. Kailangan mong ikaw yung, for example, matanda yung mali. Pero kailangan mo mag-sorry kasi mas matanda siya kaysa sa'yo. Yun yung pinaka naiinis ako dito sa culture na ikaw, yung mga tanda yung may mali, bakit ikaw yung kailangan mag-adjust? Bakit ikaw yung kailangan mag-sorry? Parang kulang na lang lumuhod ka. Yun yung pinakaayaw ko dito. Kaya nga guys, sabi ko nga sa asawa ko, pag mali ang isang tao, mali siya. Hindi ko kailangan mag-sorry or what. Kahit na nasaan akong bansa, kung ano yung sa tingin ko yung tama, gagawin ko yung tama. Not because dinedisrespect ko yung culture nyo, pero ito talaga yung tama. Ito yung mas komportable ako. Pag naman ako may mali, of course, magsusorry ako, no? Pero sila kasi, ganun talaga sila. Pag, naiinis ako. Sa atin kasi, bawal lang sumagot. Okay lang hindi ka mag-sorry, bawal lang sumagot. Dito kasi, kung kailangan mo talagang pakumbaba, as in yung ego mo, kailangan mong ibaba dahil mas matanda siya kaysa sa'yo, kahit mali yung matanda. Yun yung pinaka nakakainis na culture na na-experience ko dito sa Korea. And ayoko siyang i-apply sa sarili ko. Kain ulit tayo. Kapito. Totoo bang mahirap magkaroon ng Korean friends as a foreigner? Ako kasi guys, introvert ako eh. Introvert ako, taong bahay talaga ako. As much as possible, gusto ko yung time ko lang. Pero when it comes sa friends na Korean, mahirap siya when it comes sa language. Lalo na kung yung Korean eh, hindi marunong mag-English, mahirap talaga. Pero kung marunong naman mag-Korean yung foreigner, mabilis magkaroon ng friendship sa Korea, na Korean. And for me kasi ayoko na magkaroon ng Korean na kaibigan kasi ang hilig nilang uminom ng alak, ang hilig nilang maggala. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba, taong bahay lang ako and gusto ko yung time ko lang. Pag rest day. Ayoko nang iistorbohin ako, tatawagan ako, ganon. Next question. Kain muna tayo. Ang sarap nito.
Whataburger. Ang sarap niya. Hindi siya sponsored, pero pag nandito kayo sa Korea, try nyo to. Parang masarap ng chicken nila. I like the chicken. Ay, ito. I think ito yung pinaka gustong marinig ng mga foreigner o mga Pilipino. Naka-experience ka ba ng diskriminasyon sa Korea? Ay, mahaba-habang kwentuhan to, guys. Alam nyo ba, hindi ako naka-experience ng diskriminasyon physical, but hindi ko alam kung diskriminasyon to. Kasi guys, hindi ko alam, pero parang takot yung mga Korean sa akin pag nakikita nila. Parang alam mo yun, parang malayo pa lang, takot na sila. Kasi yung aura ko kasi, yung face ko kasi parang antaray ng mukha ko. Yung parang may konting pagkakamali ka na sasabihin sa akin na words, parang kasapukin na kita, mga ganon. Kaya yung mga Korean dito sa place namin, mababait sila. As in, na-appreciate ko sila kasi minsan pag pupunta ako sa restaurant, naaalala nila ako. Yes, naaalala nila ako, pero sila hindi ko naaalala. Tapos sinasabi ko na lang minsan parang binobola-bola na lang ako ng mga to para bumalik ako dito. Pero, well, kasi pag hindi masarap ang isang restaurant, hindi ko talaga naaalala yung name or hindi ko talaga sila maaalala. Pero sila naaalala nila ako. Ito, in-explain nila, ito yung suot mong damit, ganito, tapos kasama ko daw yung asawa ko. Yung asawa ko naaalala niya na kumain na kami dito. Pero hindi ko talaga maalala. And na-appreciate ko sila sa mga ganon. Sa discrimination naman kasi, online. Yes, online. YouTuber, Korean siya na YouTuber. Hindi naman sa akin directly na diniscriminate, pero yung may kakilala ko na malapit sa akin na diniscriminate niya na nagmumukbang din kasi yung friend ko and wala siya sa list ng mga inspirasyon ng kaibigan ko. And out of nowhere, nagmukbang yung kaibigan ko and pinost niya. 3 videos ata yun. Then suddenly, itong YouTuber na mukbanger na to, minessage siya personally na ganito, in-explain niya na parang kinokopya daw siya, kasi diba sa atin sa Pinas, pag copyright, yung kinukuha lang yung mga videos mo, tapos ina-upload, copyright yon. Dito kasi, itong YouTuber na to kasi, asumero siya. As in, asumero talaga siya. Feeling niya, kinokopya yung step by step. Feeling niya talaga. Nagtaka yung kaibigan ko, sino ba to? Ba't may nag-assume na lang na ganito? Tapos, binantaan siya na ika-copyright siya. Yes, binantaan siya. So, binasa ko yun. So, yung response is English. Yung kaibigan ko, English. Yung Korean. Korean yung response niya. Tapos, ang sinabi ng Korean sa kanya, huwag ka na mag-English, mali naman yung grammar mo. Ha? Grabe yung Korean na yon. Yung kaibigan ko, hindi niya tinake down yung videos. Kasi wala namang kinakopy sa kanya. As in, wala. Kahit graphics, wala. Tapos, itong YouTuber na to, kasi sa YouTube pala, pwede kang mag-copyright kahit hindi mo kinukuha yung video ng isang tao. Yes, pwede kang mag-set ng copyright. So, ganito ang ginawa ng YouTuber. Tinake down niya yung 3 videos ng kaibigan ko. And then, hindi pa dyan natatapos. Nagpabayad siya ng trolls para bigyan ng stress yung kaibigan ko. Paano ko nalaman nagpabayad siya ng trolls? Kasi ang ginawa ko, guys, so nainis kasi ako, ang ginawa ko is, kinopya ko yung videos niya. Yes, as in kinopya ko. Ako yung kumain, nagbukbang ako. Kinopya ko siya. Pero yung expression, kasi I have my own expression naman, no? Yung food lang, inattack niya ako. Sinabi niya na ganito, yeah, you copying this guy. Yeah. Doon ko nalaman nagpabayad siya ng trolls. Kasi kung ano yung sinasabi ng trolls doon sa kaibigan ko, binabato din sa akin. Almost same script. As in same script. Tapos gumawa pa ako ng another video, same script. Hindi ko siya mag-gets kasi sa Pinas, 'di ba? Wait lang, kain muna ako. Kulang Ang sarap kasi nito. Sarap.
Next question, masaya ba talaga ang buhay sa Korea or maganda lang sa social media? Pag sinabi mong buhay and social media, depende. Ang hirap ng question na 'to. Maganda sa Korea, maganda sa Korea, maganda yung places sa Korea. Pero pag sinabi mong buhay kasi, ang daming pressure dito. Ang daming pressure na parang sumasaya lang sila kada day off nila. Alam mo yun? Parang after day off, parang malungkot ulit sila. Parang ang hirap-hirap ng buhay nila. Parang ang hirap-hirap nilang sumaya sa maliit na bagay. Parang hirap-hirap. Basta ang hirap, mahirap siya. Yes, hindi ko siya ma-explain. Sa social media kasi, no, mga aesthetic, pero in real life, hindi talaga sila aesthetic yung life nila. Safe ba talaga sa Korea kahit gabi at mag-isa? Safe sa Korea, yes, but it doesn't mean na safe talaga. Kasi guys, imagine mo na lang ha, maraming CCTV, hindi naman 24 hours na nandyan yung mga pulis eh. Hindi naman sila 24 hours na nagro-roving. Ang CCTV, hindi naman din nila 24 hours na tinitignan yan. Minsan titignan lang nila yan pag may complaint, di ba? Mga ganon. Not necessarily na safe. But you have to be careful kasi ang dami ng mga pinapatay din ngayon dito sa Korea. May mga nanunusok, mga ganon. Medyo nagiging unsafe na rin siya, unlike before na mas safer. So, kain ulit tayo. Kung bibigyan ka ng chance sa Korea or Pilipinas, saan mo gustong tumanda? Nako, yan ang mga question na gusto nyong marinig. Guys, alam nyo ba, lalo na nangyayari ngayon sa Pilipinas, ang dami ng stress na binibigay sa atin ng Pinas, ng gobyerno sa Pilipinas. Hindi ko ma-explain, no? Kung ako lang bibigyan ng maraming pera, hindi ko pipiliin ang Pinas at Korea. Pupunta ako sa lugar na somewhere na masaya ako, masaya ang mga tao, walang pakialam mga tao sa akin. Doon ako pupunta. Maganda sa Korea, yes. Ang health system sa Korea, maganda. Lalo na, pag tumanda ako, kailangan natin, di ba, yung health. Maganda ang sistema sa Korea, ang insurance, maganda ang papalakad nila. Pero, malungkot kasi sa Korea, pag tumira ka, malungkot talaga siya. Kaya nga sa may mga prone sa depression, hindi ko marirecommend na tumira kayo sa Korea, no? Better to go sa Pilipinas. Sa Pilipinas naman kasi, ang dami nangyayari ngayon. Yung mga tax natin, hindi na-spread ng maayos, hindi nagagamit ng maayos. Yung healthcare system natin, kinukurakot lang. Masarap tumira sa Pinas, sa totoo lang. Kasi ang mga tao sa Pilipinas, napaka-genuine, napaka-masayahin. Kahit ang dami nating problema, masaya pa rin tayo. Yun yung hinahanap ko sa lugar na, isang lugar, no? Sa kung saan ko man gustong tumira, yun yung hinahanap ko, yung mga tao masaya. Kasi nakakahawa maging masaya. I love Philippines, no? Pero ang problema kasi ngayon talaga is yung gobyerno. Kung maayos lang ang gobyerno natin, sa Pinas ako Pilipinas yung pipiliin ko. Kung maayos lang ang gobyerno lang naman ang problema sa amin eh. I hope magbago. Pag nagbago yung sistema sa Pinas, naging maayos yung flow bago ako tumanda, sa Pilipinas talaga ako. Pero for now, mas pipiliin ko yung Korea kahit medyo malungkot dito. Kasi nga, dahil sa healthcare system, tapos yung dito ko nakaka-receive ng ayuda, yung tax na binabayaran ko dito na gagamit nila ng maayos, binabalik nila sa akin. Sa Pinas, never ako naka-receive ng kahit na anong ayuda as in. Pero dito sa Korea, kinecare talaga nila. Kaya kung, for now, Korea. Yeah, sa Korea yung pipiliin ko dahil pag tumanda ako, safe, healthcare. Yun lang naman yung mahalaga sa akin pag tumanda ako. Guys, thank you for watching. Kung may mga katanungan pa kayo about dito sa Korea, sa life experiences ko, comment down below dahil gagawa natin yan ng Q&A, question and answer. Thank you!